Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo muling magkasama-sama dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang inyong makakasama sa ilang minutong talakayan dito sa programang ito. At kasama rin natin, walang iba kundi ang tagapagturo sa Manila Adventist College, si Pastor Nestor Ilioma. Pastor, kamusta po kayo? Mabuti, Pastor, at sa nakalipas nating pag-aaral ay ako ay tunay na pinagpala sapagkat ito yung sentro ng aklat ng Galacia, yung paano tayo inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. At ngayon ay titingnan na naman natin ang isang bagay na kaugnay nito, ano yung pananampalataya ng mga tao sa Lumang Tipan. At ito yung mga nagpapaalala rin, lalo tigit sa akin, sa mga bagay na natutunan ko pa nung una, at marami ding mga naidadagdag na mga liwanag na maaari nating gamitin para sa ating mga pagtuturo, hindi lamang sa pagtuturo kundi sa ating pamamaraan ng pamumuhay habang hinihintay ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. At isa rin na dapat nating mabanggit yung ating pasasalamat sa lahat ng mga sumusubaybay ng programa, yung kanilang suporta sa panalangin, sa financial para sa Hope TV at sa lahat ng kanilang mga ginagawang pamamaraan upang magpatuloy ang programang ito. Ganon din sa Hope Channel na siyang nagdadala ng mga salita ng Diyos sa bawat tahanan na nakakapanood ng ating programa. Maraming salamat po. Tanggapin niyo po ang aming mainit na pagbati. Tayo po'y nasa ikalimang serye na ng ating pag-aaral sa Ebanghelyo sa Galacia. At sa ikalimang seryeng ito, pinamagatang Pananampalataya sa Lumang Tipan. Sa atin pong talakayan, ating pag-uusapan ang pagtubos at pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya sa Lumang Tipan. At ano ba ang naranasan ni Jesus nang siya'y nahiwalay mula sa Ama na kanyang tiniis alang-alang sa bawat isa sa atin. At sa talakayang ding ito, tutuklasin natin ang lalim ng sakripisyo ni Kristo para sa atin. Sa pananampalataya ay hilingin natin ang kanyang katwiran at ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan upang tayo makublihan ng kanyang buhay. Kaya ito'y napakagandang pag-aaral na ako ay naniniwala marami tayong matututunan mula dito. Lalo tigit kung hihingi tayo ng patnubay mula sa ating mahal na Diyos. Tayo po ay manalangin. Minsan pa, Ama naming nasa langit, na kami dudulog upang kumagkagayon ang katiyakan ng pagkaunawa at ang pagkasi ng inyong banal na Espiritu ang maranasan ng bawat isa sa amin. Salamat po na ngayon ay pagbabalikan namin kung paano iniligtas at pinabanal ang inyong mga anak na lalaki at babae sa Lumang Tipan. Nawa maintindihan namin na walang pagbabago sa plano ng kaligtasan at ito'y nakasento sa krus, sa Kalbaryo at sa aming Panginoong Hesus. Nawa, magkaroon kami ng pananabik na ibahagi ito. Walang pagkakaiba ang Lumang Tipan sa Bagong Tipan kung kaligtasan ang pinag-uusapan. Salamat po sa katotohanan ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating pong basahin ang ating susing talata na masusumpungan sa Galacia Kapitulo 3, talatang 13. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy. Pastor, ang talatang ito ay napakalinaw na sinasabing tayo ay tinubos ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan. Ano yung sumpa ng kautusan? Ito yung kamatayan, Pastor. The curse of the law is death. Yung kamatayan. Ang lahat ay mamamatay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At nakibahagi ang ating Panginoong Hesus dito na hindi nagkasala pero siya'y namatay. Yun yung policy dito eh. Hindi nagkasala ang ating Panginoong Hesus pero siya'y namatay dahil kinuha niya ang ating lugar bilang substitute. Ito yung paraan ng pagtubos niya sa atin. Tinubos. Ginamit yung salitang tinubos dito, redeemed. Nang ibig sabihin ay muli niya tayong binili dahil tayo'y pag-aari niya dahil sa paglalang, pero
tayo'y nabenta, nasanla sa dyablo, at tayo'y kanyang biniling muli at tinibos parang muling pag-aari niya sa ikalawang pagkakataon. Oo. So, naging maliwanag si Pablo sa mga pangungusap na ito na tayo ay binili ng ating Panginoong Hesus. Yung bagang salitang tinubos tayo ng ating Panginoong Hesus na dapat sana tayo yung magdusa, pero naging substitute siya sa ating pagdurusa. Napakaliwanag yung kanyang pagkakabanggit. Subalit, bakit niya tinawag ang mga taga-Galasya na walang isip? Ayan, maganda yung concept na yon, Pastor. Sa Kapitulo 1, Pastor, basahin natin ng Kapitulo 3, versikulo 1. 3:1, Pastor. O mga mangmang na taga-Galasya, sino ang mga nagsisigayuma sa inyo na sa harapan ng inyong mga matay si Jesucristo na napako sa krus ay maliwanag na inihayag? Yan, tinawag niya ang mga taga-Galasya. Hindi niya tinatawag yung mga population ng Galasya, ha, Pastor? Kundi ang kanyang tinutukoy dito, yung mga kaanib ng iglesia sa Galasya, tinawag niya silang mga mangmang. O kaya ay, ang translation do mula sa Gregong salita ay mindless o hindi mga nag-iisip. Ayan. Wala kayong mga isip, sabi niya. Bakit? Kasi maliwanag na ipinangaral sa kanila ni Pablo ang ebanghelyo noong itatag niya ang iglesia ng Galasya. Ayan. Na pag sila'y tinanggap nilang sila'y makasalanan, tatanggapin ng Panginoon at yung kanyang sakripisyo at kamatayon doon sa krus, sila'y malilinis sa kanilang mga kasalanan. Aariing ganap sila ng Panginoong Hesus. Tatanggapin sila ng Panginoong Hesus dahil sila'y nagsisi at tumalikod sa kanila. Pero ngayon, tinawag niya silang mga mangmang. Bakit? Kay dali nilang naniwala doon sa ibang opsyon ng ebanghelyo. At yun ay yung ebanghelyo sa pamagitan ng paggawa ng mabubuti. Pwede mong dagdagan yung iyong pagiging makatwiran sa pamagitan ng iyong mabubuting gawa. Ito ang dahilan kaya tinawag niya silang foolish, mga mangmang. Hindi kayo nag-iisip, sabi niya, na akala ninyo yung pagiging mabait, pagtupad sa mga seremonya at mga kung ano-ano pa, pagtutuli at pagsasakripisyo, na kayo ay magiging ligtas. Hindi, sapagkat si Kristo lang ang daan ng kaligtasan. Ako'y namamangha lamang bakit niya nabanggit yung katanungan na sinong gumayuma sa inyo? Ayan, yan. Sinong gumayuma? Ay sino pa ba kundi yung mga bulaang mga tagapagturo? Ayan. So hindi natin sisisihin yung mga kapatid. Alam niyo pag may ganyang mga nagtuturo sa atin sa loob ng iglesia, ang mga kaanib ng iglesia, victim. Ang talagang mayroong kasalanan malaki ay yung mga nagturo ng maling aral. Ito yung tinutukoy ni Pablo rito na bewitch you. Parang kayo ay, ang ginamit na salita, ginayuma nila kayo. Siguro ay hinipnotize nila kayo na naniwala na kayo nitong mga bagay na ito, na alam ninyong ito ang tunay na ebanghelyo, naniwala kayo sa kanilang opsyon ng ebanghelyo. Nung kami mga bata, naririnig ko yung kapag ka ikaw ay karakarakang naniwala sa sinasabi ng iba, sinasabing napakatamis ng kanilang dila. Kaya naman, madali kang nakuha. Kaya itong bagay na ito ay paalala sa bawat isa sa atin na kailangan nating pag-aralang mabuti ang isang bagong turo na naririnig natin upang sa ganon hindi tayo maligaw ng landas. Pero ang napakaliwanag dito, pagka pinag-uusapan ng ebanghelyo, walang iba kung hindi ang krus kung saan nabayubay ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, gusto nating alamin kung bakit ang krus ang sentrong bahagi sa pangangaral ni Pablo. Tingnan natin si Pablo at tunghayan natin ang kanyang isang aklat sa 1 Corinto, Pastor. Ang kapitulo ay 1, ang talata ay 23. 1 Corinto 1, 23, tapos 2, kapitulo 2 at saka 2. So dalawang talata ang ating babasahin mula sa sulat ni Pablo sa mga taga-Corinto. Datapwat ang aming pinangangaral ay ang Kristo na napako sa krus, na sa mga Hudyo ay katitisuran at sa mga Hintil ay kamangmangan. Ayan, ang sabi rito ay, sino daw ang kanilang ipinangangaral? Wala silang ipinangaral na iba, kundi ang aral ng ebanghelyo, at yun ay, ang ebanghelyo ay si Kristo. Kaya yung statement nito, ipinangaral ay ang Kristo, ito'y ipinangaral ang ebanghelyo. Dahil sino ang ebanghelyo? Mali yung tanong na, ano ang ebanghelyo, Pastor? Sino ang ebanghelyo? Sapagkat ang sentro ng ebanghelyo ay ang ating Panginoong Hesus na napako
sa krus. At papansinin mo, dalawang bagay. Ito daw ang kapangyarihan ng Diyos, sa talatang 24, pero ang sabi roon ay katitisuran ng mga Hudyo at sa mga hintil ay kamangmangan. Bakit matitisod ang mga Hudyo dito? Sapagkat yung Mesiyas na tagapagligtas na hinihintay nila, ini-expect nila, kingly Messiah. Ang dumating isang ordinaryong tao pinanganak sa sabsaban pagkatapos namatay na isang kriminal. Yun, katitisuran, stumbling block. Hindi nila matanggap yun. Parang kahihiyan na doon sa kanilang lineage, doon sa kanilang mga ninuno nang galing sa mga Israel, yung Mesiyas ay Mesiyas na isang kriminal. Yan. So nagiging isang katitisuran. Pero si Kristo ang sentro ng ebanghelyo ng pangangaral ng mga alagad. At sa talatang 2 ng kapitulo 2. Aking pinasiyang walang malaman anuman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na napako sa krus. Inulit-ulit Ang Hesukristo na napako sa krus. Ang krus, ang paraan para mamatay at mabayaran ang tao mula sa kanyang pagkakasala. Ito yung kabayaran ng kasalanan. Kasi ang sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang Kristo'y namatay in the most grievous, yung pinaka-maselang kamatayan, yung kamatayan ng isang kriminal, pinagtatawanan at kahiya-hiya, walang damit na nakabayubay sa Kalbaryo. Ito ang kinuha ni Kristo para ipakita niya kung gaano kasama ang kasalanan sa ating mga buhay. Amen. Kaya ito yung sinusundan natin bilang mga mangangaral at bilang mga tagapagturo ng Biblia na ang sentro ng ating pagtuturo ay laging naroon sa krus, naroon sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat walang magiging kapangyarihan ang bawat pagtuturo natin kung wala doon ang krus o ang ating Panginoong Hesukristo na siyang dapat na nakasentro. At dito sa puntong ito, makikita natin na pagkatapos na ipaliwanag nitong si Pablo sa mga taga-Galasya ang kahalagahan ng krus na siyang dapat sampalatayanan, paano ginamit ang kasulatan upang ipagtanggol niya ang kanyang ebanghelyo ng pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya Paano niya ginamit ang kasulatan? Ang tanong ay, anong kasulatan? Unang-una. So linawin natin, nang isulat ng si Pablo ay nangangaral at si Pedro, wala pang bagong tipan. Okay. So malinaw yun, Pastor. Ang kasulatan na meron sa kanilang kapanahunan, kahit yung kanyang sulat sa 2 Timoteo Kapitulo 3 na ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng banal na Espiritu, ay repairing sa lumang tipan kung ang tagpong titingnan natin ay yung panahon na ito'y isulat sa panahon ng bagong tipan. So wala pang canonized na mga aklat na pinag-aaralan at binabasa ng mga iglesia. So ang iglesia sa Galacia, yung kasulatan na tinutukoy dito ay ang lumang tipan na may 3 dibisyon, yung Torah, yung Nevi'im, at saka yung Ketubim. So sa makatwid, ito yung basihan na ginamit nitong si Pablo. Pero ano ang kahulugan ng mga kasulatan sa mga sulat niya sa Galacia? Ayan, titingnan na natin ngayon, Pastor. 3:6 hanggang 8. Yan, linawin na natin dahil nagsimula na siyang magbaybay ng laman ng kasulatan sa lumang tipan. Yung talatang 6 hanggang sa Kapitulo 4:31, nagko-quote si Pablo o kumukuha siya at humahalaw ng mga talata at kasaysayan sa lumang tipan, yung scripture na ginagamit ng mga Hudyo. Ayan. Ngayon, baybay natin ang 6, 7 at 8, Pastor. Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos, at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na iaaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham, na sinasabi, sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Napakalinaw dito, Pastor. Ipinangaral kay Abraham ang ebanghelyo. Yung kanilang ama ng pananampalataya ng mga Hudyo na pinagmamalaki nila ay ipinangaral. Dito ay 9 na beses ginamit yung pangalang Abraham. Yan, Pastor. Doon sa ating leksyon ay malinaw, kung babaybayin dito sa aklat ng Galacia, 9 na beses na ginamit yung pangalang Abraham. At ang reference noon ay yung kapagiging
mapapanampalataya niya, hindi dun sa pagsunod niya ng kautusan, siya inaring ganap. So, ang kaligtasan sa lumang tipan, Pastor, ay naka-base at ang pundasyon nito ay pananampalataya doon sa darating na tagapagligtas. So, lilinawin ko, ang kaligtasan sa lumang tipan ay yung Kristo, yung Mesiyas, na mababayubay, mamamatay. So bakit pamagitan ng pananampalataya? Kasi tumitingin sila by faith sa darating na tagapagligtas. Tayo naman, pananampalataya pa rin, titingin tayo pabalik. Doon sa nangyari sa krus. Pareho ang ingredients, pananampalataya. Ayan. So ibig sabihin parang walang pagkakaiba yung pananampalataya sa lumang tipan at pananampalataya sa bagong tipan. Walang pagkakaiba, Pastor. Pag may nagturo na merong pagkakaiba, hindi yan totoo dahil ang paraan ng kaligtasan ay ang ibanghelyong ipinangangaral. Ipinangaral kay Abraham, ipinangaral kay Noe, ipinangaral sa lahat ng mga tao sa lumang tipan, ang pabalita na darating na tagapagligtas, yung Mesiyas. Ano yon? Mamamatay siya. Yung mga hula dito ng mga hula na siya ay mapapako sa krus, siya ay sasaktan, at kung ano paman, ay lahat katuparan ng darating na tagapagligtas. At yun ay ating Panginoong Hesus. So, tama lamang na bigyang diin ni Pablo na ang otoridad ng lumang tipan pagka ang pinag-uusapan ay pananampalataya. Yes. Sapagkat ang lumang tipan, ang authority. Kasi nung panahon nila, wala namang ibang Biblia. Kundi lumang tipan lamang. Tingnan natin ang Galatia 3. Basahin natin, nabasa na natin yung 6 hanggang 8. 9 hanggang 14, Pastor. Ituloy natin. Kaya't ang mga sa pananampalataya ay pinagpapala kay Abraham na may pananampalataya, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, at ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na maging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Ayan. Sa talatang 11, napakalinaw, Pastor, ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya. The just shall live by faith. Ito yung isinigaw ni Martin Luther noong October 31, 1517 na sentro ng Protestantism. Kaya nga nagse-celebrate ang buong sansinukob ng Protestantism ngayon na 500 taon sapagkat ito ay nanggaling sa lumang tipan. Ayan, tingnan niyo, Pastor. Ito'y aral ng lumang tipan. Hindi ito aral ni Pablo lamang. Doon sa Habakuk 2:4. Pansinin mo, Pastor. Hinalaw ni Pablo itong pangungusap na ito mula sa lumang tipan. Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Habakuk 2:4. Basahin natin. Dahil yung ibang sabi nila ay hindi pananampalataya ang paraan ng kaligtasan sa lumang tipan. Mali po. Maliwanag na kung paano ang tao nagkasala sa lumang tipan, iisa rin ang paraan kung paano tayo maliligtas mula noon hanggang ngayon. Habakuk, Kapitulo 2, ang talata ay 4. Yan. Narito ang kanyang kaluluwa ay nagpapalalo, hindi tapat sa kanya, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Ayan. Quoted dito sa lumang tipan. Aral ito ng mga propeta na mula pa kay Abraham, ang tao ay magiging matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. So sa lumang tipan, kasi ang paksa natin ay ang pananampalataya sa lumang tipan. So maliwanag, sa pananampalataya, naliligtas at inaaring ganap. Ano ba yung inaaring ganap? Pinapatawad. Huwag na nating pahirapan. Ang salitang pag-aaring ganap ay pagpapatawad, pagdideclare na ikaw ay walang kasalanan. Yung taong pinatawad, hindi ka na nagkasala at ikaw na'y bibihisan ng likas ng ating Panginoong Hesus. Ayan. So napakaliwanag yung pagkakabanggit ni Pastor Ilioma tungkol dito sa mga katuruan mula sa pananampalataya sa lumang tipan. Pero
pwede bang mangyari na kumuha ka lamang ng ibang bahagi sa Biblia at ituring mo na ito'y mas kinasihan kaysa sa iba? Ayan. Merong panganib doon. Kasi tayong mga Kristiyano at mga nagbabasa ng Biblia, meron tayong mga paborito. Gaya ng Psalm 23, di ba? Isaiah 53, kung ano pa man. Now, babansinin natin na ang lahat ng kasulatan, ang sabi po rito sa 2 Timoteo, Kapitulo 3. Yan. 2 Timoteo, Kapitulo 3, ang talata ay 16. Napakalinaw. At ang tinutukoy na naman dito ni Pablo ay ang lumang tipan. Kasi wala pa namang mga kasulatan na kagaya ng mga ikinumpile na mga aklat at ginawang canonized ng mga Hudyo doon sa Council of Jamnia. Ang sabi rito ay, ano po ang sabi doon? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katututo na nasa katwiran. So maliwanag dito, Pastor, ang lahat ng kasulatan So, ay kinasihan. Hindi yung mas inspire yung Genesis, pero yung Habakuk, hindi mo masyadong binabasa yun. Yung si Panaya, o kaya ay yung Nehemiah, hindi masyadong binabasa. Pare-pareho yan na inspired. Anong ibig sabihin? Pinatnubayan ng Diyos ang pagkasulat niyan at pinaalalahanan niya ang banal na espiritu na siyang gumalaw doon sa mga lalaki at babae na sumulat nito, nagpaaninag ng mga katotohanan dapat nilang isulat. Kaya nga, dito sa banal na kasulatan, lahat halos ng mga aklat sa Bibliang ito po'y tinuturing natin na kinasihan ng Diyos. At marami din sa mga tala, mula sa mga aklat, mababasa natin yung pananampalataya. Pero higit sa lahat, na kapag pag-uusapan ng pananampalataya, ay walang iba na pupuntahan tayo kundi ang pananampalataya ni Abraham. Ngayon, ang katanungan natin ay, bakit ginamit ni Pablo si Abraham ng 9 beses bilang punto ng basihan para lamang patunayan ng kanyang Alam mo mensahe? yung pangalang Abraham ay, kagaya ng sinabi mo, Pastor, ay 9 na beses na binanggit ni Abraham sa kanyang aklat. Dito sa talatang 6, Pastor, yan, ng Kapitulo 3, pansinin natin. Gaya nga ni Abraham na sumasampalatay sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katwiran. Gaya nga, naging example dito si Abraham na ano raw, na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya sa katwiran. Hindi sinabi rito na yung kanyang pagsunod sa utos ng Diyos, yung kanyang pagsasakripisyo, yung kanyang pangingilin, yung kanyang pagsasabado, ay ibinilang sa kanyang katwiran. Hindi. Ang sinabi rito, nang siya'y nanampalataya, ibinilang siya saan? Na matuwid. Kanino siya nanampalataya? Ang tanong ay, of course, nanampalataya sa Diyos. Ang tinutukoy ditong pananampalataya, Pastor, ay yung pananampalataya na ihandog niya, sino? Ihandog niya si Isaac na kumakatawan dun sa gagawin ng Diyos Ama na iahandog din niya ang kanyang anak dun sa Genesis Kapitulo 22. Na ano raw, ipagkakaloob niya ang kanyang bugtong na anak para ikaw at ako'y maligtas mula sa ating pagkakasa. Ito yung pananampalatayang tinutukoy dito. So maliwanag na ang pagsunod ni Abraham ay hindi ang dahilan ng kanyang pag-aaring ganap. Sa halip, ito yung resulta ng kanyang pag-aaring ganap. Kasi ang hindi niya ginawa, ang kanyang mga ginawa para ariin siyang ganap, kundi ginawa niya ito dahil siya'y inaring ganap na. Kaya nga ang pag-aaring ganap ay hindi po nagtatapos dun kundi ito ay mauwi sa pagsunod. Yan. Kasi may mga iba na, pinardon ka na, wala ka lang gagawin. Ligtas ka na, kaibigan. Hindi. Pag niligtas na tayo, niligtas tayo para sumunod. Hindi para maging idle na walang gagawin. Hindi. Niligtas tayo para sumunod at ipakita yung ating pag-ibig na mahal natin ang Diyos. Kaya gratitude yung sabi natin kanina. Ibig sabihin kompleto. Hindi pwedeng maghiwalay yung pananampalataya at pagsunod. Hindi po pwede. Response ito na kung tayo'y nanampalataya, ay susundin natin ang kalooban ng Diyos kasama ang kanyang mga utos. Liwanagin natin ng kaunti. Ito ba yung basihan
na binilang ng Diyos na matuwid si Abraham. Yung kanyang pagiging yung pagsunod? Yung pananampalataya. Ang pananampalataya, yun ang batayan, kaya siya ibinilang na matuwid. Anong pananampalataya? Pananampalataya doon sa anak na darating, yung mamamatay sa Kalbaryo. Paano po yung tinatawag natin na may pananampalataya siya doon sa mamamatay doon sa krus ng Kalbaryo? Hiwalay ba ito doon sa kanyang pagsunod? Hindi. Kasi napansin ninyo, yung pananampalataya niya, ipinakita niya nung sabihin ng Diyos na, sige nga, ialay mo, let's make a demonstration na yan. Illustration, kasi ang Diyos Ama, ipinakita niya kung ano yung magiging karanasan niya kay Abraham. Kaya siya ama ng pananampalataya dahil yung sakripisyong gagawin ng Ama na ibibigay ang kanyang anak bilang haing handog na mamamatay, yung burnt offering sa lumang tipan ay buong-buong ibibigay. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak, buong-buo. Physical, mental, social, spiritual, nanaog dito sa lupa at namatay doon sa Kalbaryo. Sumunod siya, Pastor. Bahagi ng kanyang pananampalataya, nagtitiwala siya na yung sinasabi ng Diyos ay totoo, pero kinakailangan siyang sumunod doon sa mga alituntunin ng Diyos. Kaya nga, yung bunga ng pananampalataya ay ang pagsunod. Ngayon, ibinilang si Abraham na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya na mayroong pagsunod. Tama po, di po ba? So, ibig sabihin, kung ang isang tao nananampalataya ka lamang na mayroong Diyos, namatay sa iyo, namatay si Kristo para sa iyo, at hindi ka naman gumaganap nung kanyang kalooban, hindi ka ibibilang na matuwid. Ay hindi. Kasi yung pagiging matuwid dito ay resulta yung ating tugon. Yung pagiging matuwid dito ay wala tayong bahagi, Pastor. Lalis kong naunawin doon. Baka mamaya makonfuse yung mga kapatid at mga nakikinig na, bakit sinasabi ninyo ngayon na mayroong pagsunod? Hindi. Yung pagsunod ay resulta na ikaw ay iniligtas na, counted ka na matuwid. Ayan. Hindi para maging matuwid ka, kundi ebidensya na ako'y pinatuwid na ni Kristo, kaya ako sumusunod. Anong ebidensya na ako'y pinatuwid na, inaring ganap na, ako'y mamumuhay na may pagsunod sa kanyang kalooban. At hindi mo kayang sumunod sa ganang iyo ding sarili. Hindi. Kundi ang Diyos din ang gagawa sa buhay mo para ikaw ay makasunod. Tama yun. Yun ang dapat nating maunawaan. Kaya nga lumalabas ngayon ang pagiging matuwid, ito ay nangyayari hindi dahil sa iyong sarili kundi dahil sa Diyos. Sa ating tinatalakay, Pastor, ay malinaw na ang pananampalataya ay gumagawa para sa ating kaligtasan. Pero, papansinin natin na ang pananampalatayang ito ay nagdadala para tayo ay sumunod. Yung pananampalataya ay magdideclare na tayo ay inaring ganap. At ang ebidensya nito ay yung ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo susunod para maging matuwid, kundi sumusunod tayo dahil ito ang ebidensya na tayo ay pinatuwid na ng Diyos sa ating pananampalatayang relasyon. Kung bakit nagkakaroon ng kalituhan, dahilan sa mga aral na lumalabas na ang tao ay ibibilang ng Diyos na matuwid sa pananampalataya lamang na hiwalay sa gawa ng kautusan. Hindi pwedeng ihiwalay yun, Pastor. Wala tayong mababasa rito sa, alam niyo ang masama sa ating mga mangaral kung minsan, inaata-atado natin ang Biblia. Pati mga talata rito. Huwag natin gagawin yon. Kinakailangang tingnan natin, ito ang isang makasalanan, babaguhin sa pamamagitan ng pananampalataya at biyaya kay Kristo Jesus. At yung taong iyon, pongtilya yun, sabi natin ay, at that moment, siya inaring ganap. Yung pag-aaring ganap dito, Pastor, ay pling, in an instant. Hindi ito process. Hindi napakahaba nito. Sa oras na tayo humingi ng tawad, tayo'y pinatawad. At ang tingin ng Diyos sa atin, malinis na tayo. Ito yung concept, pati sa lumang tipan, na inaari silang ganap at sila'y matuwid. Pero mula doon sa punto na yon, paglabas mo mula sa iyong pagkalahod, tatayo ka na mayroong kapangyarihan sa tulong ng banal na Espiritu na mamumuhay na may pagsunod. Kung ang pag-aaring ganap ay hindi isang proseso at ito ay biglang ibibigay sa tao, paano kaya yung kung ikaw ay nanampalataya ngayon, bukas ay ikay nagkasala, nagbabago-bago yung iyong pananampalataya, paano
magkakaroon ng pag-aaring ganap. Aariin ganap ulit, Pastor. Sa araw-araw? Yan, sa araw-araw. Ang justification is a repeated process. Sa ating teolohiya ng mga Adventista, ang pag-aaring ganap, justification by faith, is pardon every time we sin. So, kailan tayo aariing ganap? Minsan lang ba? Hindi lang once, kundi bawat pagkakasala, aariing ganap. Dahil pag tayo nagkasala, we step on the ground of death. At pag tayo ay inaring ganap na muli, we jumped into the line of life. Yes. Mga ginigilo namin mga kaibigan, tunay na naging napakaliwanag nitong ating talakayan sapagkat dito ay nakikita natin ang napakatibay na posisyon ni Pablo ng kanyang pagbasihan ang lumang tipan na may kinalaman ang pananampalataya kung bakit ibinilang na matuwid itong si Abraham. Pero hindi lamang sa pananampalataya, kundi yung pananampalataya ay nagbunga ng kanyang pagsunod. Tingnan natin ang Roma Kapitulo 4, 3 hanggang 6, Pastor. Sapagkat ano ang sinasabi ng kasulatan, at sumasampalataya si Abraham sa Diyos, at sa kanya ibinilang na katwiran. Ngayon sa kanya na gumagaway hindi ibinibilang na biyaya ang ganti kundi utang. Datapat sa kanya na hindi gumagawa, ngunit sumasampalataya sa kanya na umaaring ganap sa masama. Ang kanyang pananampalataya ay bibilang na katwiran. Gaya naman ang sinasambit ni David, na kapalaran ng tao na sa kanya'y ibinibilang ng Diyos ang katwiran ng walang mga gawa. John, marinaw dito, Pastor. Ng mga walang gawa. Anong mga gawa ito? Yung mga mabubuting gawa. Hindi gawang masama ang tinutukoy dito, kundi yung mabubuting gawa na kung minsan nagiging dahilan para ang piling natin, meron tayong bahagi sa ating kaligtasan. Kaya nga nililinaw dito ng banal na kasulatan ni Pablo, ni David, ni Abraham, binigay itong mga ito para sabing wala kang bahagi sa iyong kaligtasan. Ang tagapagligtas ay si Kristo at kung gusto kanyang iligtas, ililigtas kanya hindi dahil nagsisumikap ka na maligtas, kundi ikaw ay gusto niyang maligtas dahil ito ang napakabuti sa kanya. Amen. Muli natin balikan yung tungkol naman sa Ebanghelyo. Yayamang ang lumang tipan ang siyang pinagbabasihan ng ating talakayan. Sino at paano ang Ebanghelyo ipinakita sa lumang tipan? Balik tayo sa Galatia Kapitulo 3, ang talata ay 8, Pastor. Nilinaw ito ni Pablo at ating basahin. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya ay ipinangaral na ng unang ebanghelyo kay Abraham na sinasabi, sa iyo ay pagpalain ng lahat ng mga bansa. Ayan, ipinangaral sa inyo, kay Abraham, ang ebanghelyo. Ano ba yung ebanghelyo? Mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Ang Diyos ay nagkaloob ng kanyang bugtong na anak, nakahalili, na kumuha ng lugar ng tao, na mamamatay. Ang anak niya na walang kasalanan, namuhay dito sa balat ng lupa, nagkatawang tao. Bakit nagkatawang tao? Gusto kong idiin ito kasi marami ang hindi nakakaintindi. Nagkatawang tao kasi yun ang paraan para mamatay. Hindi pwedeng mamatay ang Diyos kung hindi siya kukuha ng laman. So, yung ikalawang persona, yung manlalalang ng ating sanlibutan, the active agent of creation, nanaog dito sa balat ng lupa, nagkatawang tao, kasi ito yung avenue para maranasan niya at makatuwid siya sa libis ng kamatayan. Kung walang pagkakatawang tao, there is no incarnation, there is no death na babayad doon sa ating pagkakasala. So dito maliwanag, Pastor, na sino yung ebanghelyo? Ang ating Panginoong Hesus. Paano? Sa magitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Ito ang daan para tayo ariing ganap ng ating Diyos. I-declare niya tayong matuwid at hindi nagkasala. So maliwanag na ang lumang tipan ay mayroong matibay na basihan tungkol sa ebanghelyo na binabanggit nitong si Pablo. At kapag pag-uusapan natin ang ebanghelyo, may kinalaman nito sa kaligtasan ng tao. Kaya nga, ang tanong natin, mayroon pa ba sa ibang tala sa lumang tipan ang makapagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya? Ayan, salvation by faith. Tingnan natin sa Leviticus, Pastor. 17 talatang 11. Pansinin natin ang tala ni Moses. Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa, sapagkat ang dugo siyang tumutubos dahil sa buhay. Ayan.
binigay sa dambana. Ano yon? Kaya nagsasakripisyo sila, pastor. Nakikita ninyo, kaya may hayop na pinapatay noon dahil yung dugong yon ay kumakatawan dun sa dugo ng darating na tagapagligtas na magbabayad ng kabayaran ng ating mga kasalanan at yun ay ang kamatayan. So dito, sa magitan ng pananampalataya, paano? Doon sa hayop na daladala mo, papatayin ang pari doon sa sanktuaryo, ay ikaw ay naniniwala na siya ang darating na tagapagligtas, kukuha ng iyong lugar. So pananampalataya. Hindi yung nagdala ka lang ng offering, okay na. Hindi. Yung pagsunod mo lang doon na magdala ng offering, yun ay pananampalataya na yung hayop na yon ay kumakatawan sa darating na tagapagligtas. Dito sa mga awit, pastor, tingnan natin. 32, ang talata ay 1 hanggang 5. Mapalad siyang pinatawad ng pagsalangsang na tinakpan ang kasalanan. Mapalad ang tao na hindi paratangan ng kasamaan ng Panginoon at walang pagdaraya ang diwa niya. Nang ako'y tumahimik ay nanglumo ang aking mga buto dahil sa aking pangangal buong araw, sapagkat araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay. Ang aking lamig ng katawan ay naging katuyuan ng taginit. Aking kinilala ang aking kasalanan sa iyo at aking kasamaan na hindi ko'y kinubli. Aking sinabi, aking ipahayag ang aking pagsalangsang sa Panginoon at iyong pinatawad ang kasamaan ng aking kasalanan. Napakalinaw, pastor. Narito ang ebanghelyo. Narito yung taong nakakakilala ng kanyang pagkakasala, si Salmista David ilang beses na nagkamali. Subalit ipinahayag niya sa Panginoon at ang sabi doon, at ipinatawad ang aking mga kasalanan. Pinatawad. Sino ang gagawa noon? Yun yung pag-aaring ganap. Yung pagpapatawad ay idiniklara ng Diyos, hindi ka na nagkasala, kinuha na ng aking lugar ang kabayaran ng iyong kasalanan, ang aking anak na darating sa magitan ng pananampalataya na iyong tinitingnan, siya ang magiging kabayaran. Kanina, tinatanong natin yung kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Meron po bang pagkakaiba yung kaligtasan at saka yung pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya? Ayan, meron po bang pagkakaiba sa pagitan yung kaligtasan at saka yung pag-aaring ganap? Ang pag-aaring ganap. Yung kaligtasan, ito yung buong process. At ang may akda nito ay ang Diyos, pastor. Yan. So, totally, ang kaligtasan is an initiative of God. Anong ibig sabihin? Ang Diyos ang nagpanukala nito. Hindi kasama ang tao nung ipanukala ito. Kahit nga si Lucifer, hindi sumama dito kundi ito'y panukala ng Santa Trinidad na tutubusin ang tao mula sa kanyang pagkakasala. Yung pag-aaring ganap, ito na yung actual process kung paano maa-attain yung kaligtasan na iniaalok ng Diyos para sa atin. So naging malinaw sa atin kung ano yung pagkakaiba o anong relasyon sa pamamagitan ng kaligtasan, sa pamamagitan ng pananampalataya at pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, kapag ka po ba ikaw ay inaring ganap na sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ba ay hindi nahahatulan? Ayan, maganda yung tanong na yun. Tingnan natin doon sa Roma Kapitulo 8, Pastor. Si Pablo rin, kasi Pablo itong ating pinag-uusapan dito Hindi magkakakontra ang kanyang mga sulat. Kapitulo 8, talatang 1. Roma 8, talatang 1. Ngayon nga ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Wala nang hatol. Exempted na tayo. Bakit? Yung hatol na tayo ipapatayin, sino na ang kumuha? Ang hinatulan na ay ang kanyang anak. Siya na ang curse. Siya na yung isinumpa. Yan ang sinasabi. Kaya nga, ibinitin at nabitin doon sa krus ay isinumpa na ng kamatayan. So, exempted na tayo doon. Doon sa kamatayan. Sa kamatayan. Ikalawang kamatayan. Liliwanag na. Wala na tayo doon. Hindi po doon sa first na kamatayan, yung physical, dadaan pa rin tayo kahit tayo ay tinubos na ng Panginoon. Pero doon sa ikalawa, yung kabayaran ng kasalanan, exempted na tayo doon. So, kakaiba ito sa hatol na sinasabing hahatulan tayo sa mga yung judgment, ang hatol doon ay yung ikaw ay pupunta sa dagat-dagatang apoy, yung parusa. Pero tayo, hindi na tayo hahatulan noon dahil kinuha na ang ating Panginoong Hesus yun nung siya'y nabayubay sa krus. Kaya exempted na tayo doon. Ayun. Yun ang napakaliwanag ngayon na kung saan sa pamamagitan ng pag-aaring ganap, tayo ay exempted na mula sa hatol ng walang hanggang kamatayan. Ayan. So malinaw yan, Pastor. Maliwanag yun. Ngayon ay, paano naman pinakita ni Abraham ang kanyang lubos na tiwala sa Diyos?
at hindi sa kanyang sarili. Ayan, kung babaybayin natin ang Genesis 22, tingnan lang natin ang ilang mga talata, Pastor. Ito yung tagpo na dinala ni Abraham ang kanyang anak na bugtong na si Isaac doon sa bundok ng Moriah. Papansinin natin, Pastor, ang talatang 4 hanggang 8. Ayan, basahin natin, Pastor. Genesis 22, talatang 4 hanggang 8. Nang ikatlong araw ay tiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at natanaw niya ang dakong iyon sa malayo at sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng asno at ako at ang bata ay paroroon doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. Babalikan namin kayo. Pansinin niyo, Pastor. Papatayin niya yung kanyang anak bilang handog. Pero ang sabi niya, babalikan namin kayo. Dalawa kaming babalik. Pananampalataya. Okay, now tuloy natin. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at pinasan kay Isaac na kanyang anak at dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang at sila'y kapwa yumaong magkasama. At nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, ama ko, at kanya sinabi, narito ako anak ko, at sinabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin, anak ko, ano pat sila'y kapwa yumaong magkasama. Pananampalataya na naman, Pastor. Alam niya na ang ihahandog niya yung anak niya. Pero ang sabi rito ay ang Diyos ang maghahanda ng kordero na susunugin. Pananampalataya. So, dito sa Kapitulo 22, ipinakita yung pagtitiwala ng Diyos, ni Abraham sa Diyos, Pastor, at hindi sa kanyang sarili. Hindi siya gumawa ng paraan para iligtas niya ang sarili niya at saka ang kanyang anak. Ang Diyos ang nag-provide. Kaya sa susunod na tagpo, napakaganda ng picture nito pag ako'y nagtuturo ng sanktuaryo, yung pagkahuli noong tupang lalaki na nakasabit sa mga thorns and thistles sa picture yung nakurunahan ng tinik. Napansin ninyo, versikulo 9, Pastor. Ayan At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos at nagtayo si Abraham doon ay isang dambana at inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon, talatang 11, mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham, at kanya sinabi, narito ako. Versikulo 13, pansinin niyo, Pastor. At itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito ang isang tupang lalaki sa dakong likuran niya nahuli sa dawag sa kanyang mga sungay. Dawag, yung mga thorns. Ayan. So nakita ninyo yung picture, isang kordero na may koronang tinik. Sumabit doon at yun ang sakripisyo at yun ang ating sumakatawan sa ating Panginoong Hesus. Ang kordero ng Diyos. So sobra ang pagtitiwala ni Abraham, hindi sa kanyang sarili, kundi sa Panginoon, ang korderong mamamatay. Nakukuha ng lugar ni Isaac. Nangyari. Hindi namatay sa Isaac, kundi ang namatay yung kordero para sa kanyang anak. Ito'y halimbawa ng pananampalataya o tiwala ni Abraham sa ating Panginoong Diyos. Naglalaro lang sa aking isipan, meron kayang ganitong pananampalataya sa ating kapanahonan? Ako'y naniniwala na may mga lalaki at babae na mayroong ganito, Pastor. Na hindi sila, pag sinubok ng Panginoon, ito pagsubok ito na kung tayo'y naniniwala, ay kung minsan ay, yung ating mga ikapo, titingnan natin, Pastor. Isang bagay. Minsan, mahirap ang buhay, wala na, sunod-sunod ang gastos at kung ano-ano pa, natutokso ang ibang gamitin yung kanilang offering at saka yung kanilang mga ano. Pero may mga taong napakatapat, hindi ginagalaw yan. At nakikita mo, pinagpapala ng Panginoon. So, ito babantayan natin. Maliliit na mga bagay, pero yung pananampalataya natin, sinusubok, Pastor. Sa araw-araw, sinusubok ang ating pananampalataya. Yung ating mga itinuturo sa iglesia na dapat nating ganapin. Katulad halimbawa ng pagkakaloob, pagbabalik ng ating mga ikapo. At ganun din yung ating pagsamba pagkaaraw ng Sabat. Ito yung mga subukan kung anong pananampalatayang meron tayo, kung kaya ba nating isakripisyo ang ating sarili para makita natin kung paano gagawa ang Panginoon. May mga ganong mga bagay, minsan nasusubok tayo sa ating panlasa. So kaya babantayan natin itong mga bagay na ito sapagkat ang pagtitiwala sa Diyos,
laging naroon ang kaisipan na kapag sinunod mo siya, kapag tinugon mo ang kanyang panawagan, ay kanyang ipoprovide ang iyong pangangailangan. Ngayon, bakit ang sumusubok na kaligtasan sa pamamagitan ng gawa, itinuturing bilang nasa ilalim ng sumpa? Yung sinusubukan nating maligtas sa pamamagitan ng mga gawa, Pastor, ito tayo sinusumpa. So papansinin natin, dito sa Galacia Kapitulo 3, Pastor, baybayin natin ang ilang mga talata, 9, pababa, hanggang 14. Kaya't ang mga sa pananampalatay pinagpala kay Abraham na may pananampalataya, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Maliwanag nga na sino man ay hindi naaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos, sapagkat ang ganap ay mabubuhay sa pananampalataya, at ang kautusan ay hindi sa pananampalataya, kundi ang gumaganap ng mga yaon ay mabubuhay sa mga yaon. Sa sumpa ng kautusan ay tinubos tayo ni Kristo na naging sumpa sa ganang atin, sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat binibitay sa punong kahoy, upang sa mga hintil ay dumating ang pagpapala ni Abraham na kay Kristo Jesus, upang sa pamamagitan ng pananampalataya ay tanggapin natin ang pangako ng Espiritu. Ayan. So narito, Pastor, ang katanungan ay yung mga nagsumusubok na maligtas sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, sila'y nasa ilalim ng sumpa, Pastor. Sapagkat hindi makakarating sa langit, yung paraan na yun, hindi yun makakadagdag sa ating kaligtasan. Yun lamang sakripisyo ni Kristo ang pwedeng magpasakdal at maging matuwid tayo sa magitan noon. Yung ating magagawa is not going to add to our righteousness. Hindi po ito makakadagdag, sapagkat yung lamang katwiran ni Kristo na ibabalot sa atin ang pwedeng tingnan ng Diyos na ikaw ay walang kasalanan at i-declare niyang hindi ka nagkasala. At ang kanyang biyaya ay sapat na para makita sa atin ang buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga napakahalaga yung tayo'y may lubos na pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, na sa pagtitiwalang ito, tayo ay nakukublihan ng katwiran ng ating Panginoong Hesus. Kaya nagiging napakahalaga ang Ebanghelyo sa ating buhay. Ang sentro ng Ebanghelyo walang iba kundi ang krus. Kaya nga, ito rin ang siyang nagpapatisod sa ibang mga Hudyo, katulad ng sinasabi ni Pablo. Kaya nga, ang tanong ay bakit ba yung krus ang siya nagpapatisod? Yan, sa mga sa gawa, mga ibang mga Hudyo. 5:30. Yan. Gawa 5, talatang 30, Pastor. Ating pansinin sa sulat ni Lucas. Sabi po dito, mga Gawa, Kapitulo 5, talatang 30. Ibinangon ng Diyos ng ating mga magulang si Jesus, na siya ninyong pinatay na ibinitin sa isang punong kahoy. Ayan. Bakit? Bakit katitisuran? Sila yung nagpako. Pagkatapos, bigla kang magsisisi at sasabihin mong, hindi tama yung aming ginawa. Napakahirap gawin. Napakahirap gawin yung, kaya medyo, ang napakahirap magkonverti ng Hudyo. Kahit ngayong mga panahon ngayon, Pastor. Bakit? Kasi sa kanila, hindi nila matanggap na ang Kristo ang Mesiyas na tagapagligtas. Na yung kanyang kamatayan ay katuparan ng hula sa lumang tipan. So, stumbling block. The cross becomes a stumbling block. Bakit? Sila ang gumawa nun Pagkatapos silang nagparusa, pagkatapos sasabihin mo ay mananalangin ka rin doon sa harapan ng krus at hihingi ng tawad, parang napakahirap gawin para sa kanila. Sa mga Hudyo, ito'y katitisuran. Subalit si Pablo ay laging nagtuturo, kung babasahin natin sa kanyang mga sulat sa mga iglesia, ng kapakumbabaan. Dahil ito yung isang tanging paraan upang matanggap nila sa kanilang buhay ang ginawa ng Panginoong Hesus, ang pagpapakumbaba. Kaya may mga ilan, hindi naman natin sinasabing wala. Sa aklat ng Gawa ay maraming mga pari ang nahikayat pagkatapos ng pangangaral ni Pedro at saka ni Pablo doon. Mga ginigiliw, matapos nating pag-usapan itong ilang mga bahaging ito na may kinalaman sa pananampalataya sa lumang tipan na itinuturo ni Pablo sa mga taga-Galacia, nakita natin yung lalim ng issue na pinag-uusapan at naging maliwanag sa atin mula sa pag-aaral na ito. Kaya nga
tingnan naman natin ang isang bahagi kung papaano naman natin ito i-apply sa ating mga buhay. Ayan, Pastor, ang pananampalataya ng luma at bagong tipan, yung paraan ng pagliligtas ay pareho. Opo. Iisa ang ebanghelyo na ipinangaral sa kanila, ipinangangaral pa rin hanggang ngayon. Ang ebanghelyong ito ay kinakailangang ipangaral sa lahat ng kinapal at darating ang wakas. So, ano ang leksyong aking natutunan dito? Ang Diyos ay nagliligtas sa isang paraan. Hindi sa pamamagitan ng aking gagawin, kundi kung ano ang ginawa ng kanyang anak. Ito ang batayan, kaya ako mayroong kaligtasan. Kaya nga baga sa pamamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoong Hesus, nilarawan ng magandang tipan yung bagay na inihula sa lumang tipan. Terrible ang naging kabayaran ng ating mga kasalanan na ang paghahandog sa isang sakdal na pamalit na sa halip na tayong magdusa, ito ay ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ito ang naging dahilan kung bakit tayo ay naging malaya mula sa sumpa ng kasalanan. Kaya mga ginigiliw ko, lagi nating isakabuhayan ang mga turo na ito na ibinigay ng ating Panginoong Hesus na walang bayad sa bawat isa sa atin. Kanya tayong idideklara na matuwid kung tayo'y merong lubos na pananampalataya o pagtitiwala sa Kanya. Amen. Sa ganong paraan, makakapamuhay tayo na nakikita sa buhay natin ang ating Panginoong Hesus. Pagpalain nawa tayo sa mga narinig natin sa pag-aaral na ito. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, nagagala kaming pasalamatan kayo sa kagandahang loob na inyong ibinigay sa bawat isa sa amin na namatay ang aming Panginoong Hesus bilang kabayaran ng aming mga kasalanan, na ito ang siyang naging dahilan kung paanong makamit namin ang katwiran mula sa iyo. Subalit, Panginoon, hindi namin tataglayin ito kung wala kaming pananampalataya. Kaya nga turuan nyo kami, ipadama nyo sa amin sa pagitan ng banal na Espiritu na kami tumugon sa panawagan ninyo na magtiwala sa inyo upang makublihan kami ng karakter ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain niyo nawa ang lahat ng sumubaybay sa programang ito, pasaganain ng kanilang kabuhayan at manatiling tapat na naghihintay sa pagparito ng Panginoong Hesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa programang ito. Patuloy nating ipanalangin ang pag-aaral natin sa harapan ng ating mga telebisyon, sapagkat itong pag-aaral na ito ay napakahalaga na maging batayan natin ng ating mga turo sa ating mga iglesia o ganun din sa ating pagbibigay ng mga Bible studies sa iba, sapagkat kinakailangan, katulad ng sinabi ng propetisa, ipangaral natin ang katwiran kay Kristo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama natin si Pastor Nestor Relioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.